Amen. Ibig sabihin pala, maminama, yung pong tinatawag na materialism, ito po yung other forms of idolatry. Sabi na ang mga yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pag ikaw ay materialistic, maminamahal, consider, sabi, na yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi, patayin nga niyo ang sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa, ang pakikapid, karumian, ang masamang pita, masamang nasa, ang kasakiman, na yan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala na tayong graven images, wala na tayong mga idolatry, maminamal, pero kapag ipinagpapalit mo sa material ang paglilingkod sa Diyos, yan po'y pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Naalala ko, maminamahal, nung nagtatrabaho ako, nung nag-worker na ako, naalala ko lahat ng mga sinusweldo ko. Biro mo, kinsenas, ang sweldo ko 3,000. Pagkatapusan, 3,000 na, 6,000 lahat sa isang buwan. Nung nag-worker ako, 5 piso. 2 piso, pambiling sabon. 2 piso, pambiling tinapay. Meron tinapay na bibili, 2 piso, 6 yung laman. Tapos yung piso, tights and offering namin. Biro mo mula sa 3,000, naging 5 piso. Pero, totoo, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, wala naman kaming trabaho. Meron tayong kotse. Pinagpapala tayo ng Diyos, hindi tayo kinakapos sa pagkain. Mula nung naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na ako nangailangan. Sabi nga ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi na ako mangangailangan. God will provide, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Minsan nadulungkot ako sa mga ibang mga mananampalataya. Because of materialism, pinagpapalit nila yung kaligtasan. Pinagpapalit nila ang langit. Hindi nyo ba alam, maminamal, ang mundong ito, itong gagawing lake of fire. Nasa 2 Peter chapter 3 verse 10. Ito ang gagawing lake of fire. Kita nyo, napakainit na. Nalulusaw na yung ozone layer. Palaki ng palaki yung butas ng mundo. Pag yan nabutas na ng talagang butas na, yung pinaka nagpoprotekta sa ating mundo, talagang magiging lake of fire to. Kaya mababasa nyo sa Biblia, wala pang dagat-dagatang apoy. Kasi itong mundo natin gagawing dagat-dagatang apoy. Ang meron pa lang ngayon, impyerno. Pag namatay ka, hindi ka naglingkod sa Diyos, impyerno ka. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, namatay ka, sabi ng Biblia, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pagpikit mo dito sa lupa, doon ka sa langit. Pero, hindi lubos ang kagalakan mo para ka lang nananaginip, para ka nasa magandang pangarap na ayaw mo nang magising. Makita mo, napakaganda ng langit, pero para ka lang nananaginip. Hindi mo pa maramdaman talaga yung talagang lubos na parang totoo, kasi nga kaluluwa ka pa lang. Pag dumating ang ating mahal na Panginoon, magsasama-sama ang iyong kaluluwa, ang iyong katawang lupa na nasa libingan, at ang iyong espiritu na galing sa Diyos, magsasama uli, mabubuo uli yung body, soul, and spirit. Dahil ang tao sa 1 Thessalonians 5:23, meron siyang body, meron siyang soul, at meron siyang spirit. Ang kamatayan ay pag-iwalay ng kaluluwa, ng katawan at ng espiritu, dahil ang tao ay meron 3 bahagi. Idagdag natin sa 1 Thessalonians 5:23. Pag namatay siya, mag-iwalay yan. Yung laman lupa mo, yung katawan, pupunta sa libingan. Yung espiritu mo, ay babalik sa Diyos na nagbigay sa iyo, Ecclesiastes 12:7. At ang iyong kaluluwa, pupunta sa Diyos yan. Kung ikaw ay hindi naglingkod sa Diyos, pupunta yan sa impyerno. Hindi ka na mamamatay, parurusahan ka magpakailanman pag ikaw ay napunta sa impyerno.
Para ka nasa bangungot, akala mo panaginip lang, akala mo binabangungot ka lang, pipilitin mong gumising pero yun ay totoo. Hindi ka na magigising. Doon sa langit, para ka nasa magandang pangarap. Mga minamal, akala mo pangarap lang, ayaw mo nang gumising pero yun ay realidad, yun ay totoo. Kaya lang parang panaginip lang kasi hindi pa dumarating ang ating malapano. Pag bumalik ang malapanginoon, magsasama-sama yung ating body, soul, and spirit. At gagawin po tayong incorruptible, hindi na namamatay. Gagawin pong tinatawag na glorified body ang katawan natin. Magiging celestial body, katawan panlangit. Glorified body, hindi na mamamatay, hindi na tatanda, hindi na magkakasakit, wala nang kapintasan. Kung ikaw ay lumpo rito, makakalakad ka. Kung bulag ka rito, makakakita ka. Ibig sabihin, glorified body, wala nang maipupula sa'yo, wala nang kapintasan. Pero pag nasa impyerno ka, kahit gaano ka ka-sexy, kahit gaano ka kaputi, kahit gaano ka kaganda, magiging pagkain ka lang ng uod. Magiging pagkain ka lang ng uod. Kaya isang malaking kamangmangan, yung hindi paglilingkod sa Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan sa Marcos 8:36, "For what shall profit a man if he gain the whole world, but suffer and lose his own soul?" Anong makakamtan ng tao, anong pakikinabangan ng tao makanta ng buong kayamanan sa libutan kung ang kapalit naman ay ang kanyang kaligtasan? Kung ang kapalit niya ng kanyang kaluluwa, anong pwedeng ipalit mo sa iyong kaluluwa? Yan po, maminamahal. Kaya sabi dito sa banal na kasulatan, nabasa na ba yung Colossus? Nabasa na po natin? Nabasa na? Yan po, maminamahal. Ang pangalawang dahilan, sabi, because of disobedience. Mga minamahal, ang unang bilin sa kanila, kung babalikan natin ang Genesis, chapter 19, verse 15 up to 17, talo natin ang 24 hanggang 26, mga minamahal, ipinagbilin sa kanila ng mga anghel, huwag kayong lilingon. Huwag kayong lumingon. Tumakas kayo sa Sodom at Gomorrah. Itong mundong ito, parang inialin tulad sa Sodom at Gomorrah. Ang mundo mapupugnaw sa matinding init. 2 Peter chapter 3 verse 10. Parang Sodom at Gomorrah ang mundo natin. Kaya huwag kang lilingon, huwag mong lilingunin to, huwag kang manginayang. Kasi may marami mga Kristiyano kaya hindi makadalo ng 3 times a week because of materialism, because of worldliness. Hindi nila maipagpalit ang kanilang mga magandang trabaho, ang kanilang magagandang mga propesyon sa paglilingkod sa Diyos. Hindi naman masamang magtrabaho, hindi naman masamang maging professional ka. Ang masama lang kung kalimutan mo na ang paglilingkod mo sa Diyos. Kung iwanan mo ang paglilingkod mo sa Diyos because of materialism. Sabi po rito, maminamahal, basahin po natin, ito po, maminamahal, ay aral. Sabi, because of disobedience. Genesis 19:15 up to 17, talo natin ang 24 hanggang 26. Ay hindi, pakibasa po. Dito po sa Genesis Kapitulo 19, talatang 15 hanggang 17, talon ng 24 hanggang 26. At nang umuumaga na, ay pinagmadali ng mga anghel si Lot na sinasabi, magbangon ka, ipagsama mo ang iyong asawa at ang iyong 2 anak na babae na narito, baka pati ikaw ay madamay sa parusa ng bayan. Datapot siya'y nagluluwat at hinawakan ang mga lalaki ang kanyang kamay at ang kamay ng kanyang asawa at ang kamay ng kanyang 2 anak na babae sa habag sa kanya ng Panginoon, at siya'y kanilang inilabas at siya'y kanilang inilagay sa labas ng bayan. At nangyari na nang ito'y mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay, huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Dito po sa 24, na magagayoy nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomorrah ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa mga bayang yaon at ang tumutubo sa lupaing yaon. Natapwat ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Amen. 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 Because of disobedience. Sinabi ng anghel, huwag kayong lilingon. Kaya nga,
pagdating sa 5,000, after 5,000 years, binalikan, maminamahal ng Lucas 17, verse 32, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. 5,000 years ago, hindi niya sinunod ang sabi ng Diyos na lumingon, ay wag lilingon, lumingon siya, naging aliging asin. Kaya pala hindi binabanggit yung pangalan ni Mrs. Lot, kasi wala yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Pag wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay, hindi mababanggit ang pangalan mo dito sa Biblia. Kaya, sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang hindi masusumpungan ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Sa madaling salita, hindi tagalangit yung asawa ni Lot. Bakit nakalagay yung pangalan ni Lot? Kasi nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay. Sabi rito, maminamahal, at ginunaw niya ang bayang yaon at ang buong kapatagan, lahat na nananahan sa bayang yaon na tumutubo sa lupaing yaon. Datapwat, ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Yan po. Maaring hindi maniwala yung mga tao na, paano man manggugunawin ng Diyos itong mundo, ang dami ng naging tao. Siguro ang mundo natin, maminamahal, napakatanda na ng mundo natin kung tutuusin. Pero yung tao ay yung tao dito sa buong mundo natin ay mahigit kumulang 7,000 years pa lang. Pero ang mundo natin matagal lang umiinog, wala pang tao, may mundo na. Pero ang tao dito sa mundo, 7,000 pa lang, magse-7,000 years pa lang. Amen. Kaya sabi rito, maminamahal, datapot ang asawa ni Lot ay lumingon sa likuran ni Lot at naging haliging asin. Kaya sabi ng Biblia, maminamahal, huwag nating suwayin. Sinabi ng anghel, huwag kayong lilingon. Dito, napakakaraniwal lang sa mga Kristiyano. Yung pagsuway, yung disobedience. Alam niyo po ba, maminamahal, pag hindi mo sinunod ang preacher, hindi mo sinunod ang Diyos, kasi lahat ng sinasabi namin nasa Biblia. Hindi kami pwede magsabi rito ng hindi nasa Biblia. Kaya nga meron tayong mga binubuksan sa Biblia kasi itinuturo namin yung nakasulat sa Biblia. Pag kayo sumunod, hindi kami ang sinunod nyo, ang Diyos. Pag kami sinuway nyo, hindi kami ang sinuway nyo, ang Diyos. Kasi ang binabasa namin, Biblia. Kaya nga, pinagpala tayo sa lahat ng pinagpala, maminamahal, sapagkat ang dami nagbabasa ng Biblia, pero mali ang kanilang interpretasyon. Yung magaling sa Biblia, yung magaling makapagdebate, ngayon patay na. Pag namatay daw ang tao, tulog lang. Matutulog lang siya. Tapos, after 1,000 years daw, pagkatapos ng 1,000 years, doon lang siya pabuhayin. Mali. Ang daming tinalo sa debate niyan, ang daming tinalo niyan mga INC, ang galing sa debate, ang galing, talagang kahit nakapikit, alam ang Biblia. Ang mali niya, naniniwala siya na pag namatay daw ang tao, nandun lang sa libingan. Pero after 1,000 years, doon palang bubuhayin para itapon sa dagat-dagatang apoy. Mali. Nasa Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Pag namatay ka na hindi naglilingkod sa Diyos, impyerno ka pag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Yung kaluluwa mo, impyerno ka agad. Para kang, dahil hindi pa body, soul, and spirit yan, para ka lang nasa bangungot. Talagang para kang pinabangungot, gusto mong gumising, pero hindi ka magigising dahil totoo yun. Pipilitin mong gumising, pero hindi ka mag-akala mo na nanaginip ka lang. Tapos, pag dumating yung tinatawag na white throne judgment, kung paano mga Kristiyano magbubuhay sa pagbabalik ng malapang noon, magbubuo uli ang kalang body, soul, and spirit para maging incorruptible, maging glorified body, maging katulad ng katawan ni Kristo. Sa tinatawag na white throne judgment, bubuhayin lahat ng mga namatay, magbubuo rin ang katawan ng mga hindi Kristiyano. Mabubuo uli yung body, soul, and spirit nila. Parang ganito na naman. Ito na naman.
pero itatapon sila sa dagat-dagatang apoy. At ang dagat-dagatang apoy, itong mundo natin. Anong pagtsatsaga mo sa mundo na to? Anong pagsisikap mo sa libutan nito? Maraming gusto rito, maraming gustong manatili dito, pero hindi na alam, maminamahal, ang mundo natin nakatalaga sa dagat-dagatang apoy. Pero mapalad tayong mga naniwala sa ating mahal na Panginoon, balang araw, lilisanin natin ang mundong ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, maminamahal, sabi niya, ako ay nagmamadali, gusto ko nang iwan ang mundong ito at umuwi sa piling ng mahal na Panginoon. Ngunit dahil sa mga mananampalataya, ayaw ko pang lisanin ang mundong ito sapagkat gusto ko pang magturo sa mga mananampalataya ni Kristo. Ako'y nagigipit, sabi niya. Gusto ko nang lisanin ang mundo para makapiling na ang Diyos. Ngunit dahil sa mga mananampalataya, ayaw ko pang mamatay para makapagturo pa ako sa mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, maminamahal, pag namatay ang Kristiyano, instant, doon ka kagad sa langit. Kung mababasa niyo ang Lucas 16, 19 to 31, kaya binanggit yung tinatawag na Abraham bosom sa Lucas 16, 25, 24 and 25. Lucas 16, 24, 25. Kaya din tinawag si Lazaro napunta sa Abraham bosom. Kasi wala pa rin sa langit nung panahon na yun si Abraham. Wala pa rin siya sa langit. Nandun pa lang siya sa paraiso. Nasa paradise pa lang siya, wala pa siya sa langit. Ngayon, maminamahal, nung namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung namatay siya sa Matthew chapter 27, verse 51 up to 53, nung namatay ang mahal na Panginoon sa Kristo, nabuksan ng mga libingan. Lahat ng mga Old Testament saints umakyat sa langit, sabay-sabay, kasama na si Abraham, kasama na maminamahal si Isaac, si Jacob, si David, si Solomon, lahat ng mga Old Testament saints, sabi ng Biblia, doon pa lang sila umakyat sa langit nung namatay ang mahal na Panginoon. Pero hindi pa yon ang unang pagkabuhay na maguli sapagkat sa Israel pa lang nangyari yun. Kasi ang tinatawag na first resurrection, ito po ay buong mundo. Buong mundo yun. Pero yun, nangyari yung pagbangon ng mga patay na sila, mga Old Testament saints. Yan ay nangyari, maminamahal, ay sa Israel lang, hindi sa buong mundo. Ipinakita lang na meron talagang resurrection. Basahin natin sandali, singit natin ito, maminamahal, sa Mateo 27, 51 up to 53. Isingit lang natin sandali. Dito po sa Mateo Kapitulo 27, talatang 51. 51 hanggang 53. At narito, ang tabing ng templo na hapak na magkadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaak ang mga bato. At nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nakatulog ay nagbangon. At paglabas sa mga libingan, pagkatapos na sila'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal na nangapakita sa marami. Amen. Amen. Mga patay nagbangon, hindi yan zombie, hindi yan mananampalataya yan. Old Testament saints. Pero hindi pa yun ang rapture. Kasi sabi nga ng Biblia, ang rapture yun ang unang pagkabuhay na maguli. Wala pang hindi pa rapture yun. Pinakita lang yung halimbawa na kapag ikaw'y mananampalataya ni Kristo, hindi pa buo ang kaluluwa mo palang nasa langit. Pero pag ikaw ay dumating ng ating malapang noon, body, soul, and spirit na magsasama uli ang katawan, ang kaluluwa at ang espiritu mo, at ikaw ay magkakaroon ng incorruptible, glorified body. Hindi ka na mamamatay. Hindi ka natatanda. Hindi ka na magkakasakit. Magiging maluwalhati ang katawan mo katulad ng katawan ng ating malapang na pag gusto mong pumunta sa ibang bansa, isipin mo lang nandun ka na. Pag gusto mong kumain na masarap na pagkain, isipin mo pa lang lalabas na sa tabi mo. Ganun ang kapangyarihan pag tayo'y nandun na sa glorified body. Amen?
Kaya maraming mga tao, maminamahal, binabaliwala ang paglilingkod sa Diyos. Nakapokus sa trabaho, nakapokus sa gawaing makasanlibutan. Hindi nila alam na wala ng pinakamahalagang bagay na dapat gawin ng tao, kundi ang paglilingkod sa Diyos. Between life and death. Between salvation and condemnation. Pag hindi ka naglingkod sa Diyos, sabi ng Biblia sa Psalms 9:17, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Ang mga makasalanan ay pupunta sa impyerno, pati ang mga taong nakalimutan na ang Diyos. Kahit hindi ka masamang tao, hindi ka hold-upper, hindi ka nagmumura, hindi ka gumagawa ng masama, pero nakalimutan mo na ang Diyos. Kasama kang itatapon sa impyerno. The wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Sa madaling salita, masamang hindi maglingkod sa Diyos. Pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, may naghihintay na impyerno sa iyo. Kahit sabi mong ikaw ay mabuting tao, kahit sabi mong hindi ka gumagawa ng masama, kahit sabi mo mga minamahal na nakagagawa ka ng mabuti, pag hindi ka naglilingkod sa Diyos, sabi ng Biblia, the wicked shall turn into hell, and those nations that forget God. Kaya hindi, basahin natin Psalms 9:17. Dito po sa mga awit, ang Kapitulo 9, ang talata ay 17. Ang masama ay mauuwi sa Sheol, pati ng lahat ng mga bansa na nagsisilimot sa Diyos. Amen. Amen. Makalimutan mo lang ang Diyos, yung abala ka sa negosyo, abala ka sa trabaho, katulad ng ibang mga Kristiyano. Bakit hindi makadalo ng 3 times a week? Because of materialism. Dahil sa trabaho. Yung mga negosyante dahil sa negosyo. Hanggang nakalimutan nila ang Diyos. Kasi ang Diyos maminamahal, yan ang buhay natin. Sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Buhay mo yan. Pag inayawan mo ang Diyos, ayaw mo ng buhay. Pag inayaw mo ang Diyos, maminamahal, ayaw mong umakyat sa langit. Sabi niya, I am the way. Pag ayaw mong maglingkod sa Diyos, ayaw mo ng katotohanan. Gusto mong mamalagi ka sa kasinungalingan. Dahil ang Diyos ang katotohanan. Siya ang daan, ang buhay at katotohanan. Kaya, nagtataka ako sa ibang mga mananampalataya, mga minamahal, bakit naipagpapalit nila ang paglilingkod sa Diyos sa material? Pero mo pag Miyerkules, ang dumadalo lang, 30, 20. Pero pagdating sa trabaho, nagsisiksikan, sa eskwelahan, nagtuunahan. Tandaan nyo, maminamahal, pag dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala sa isip mo yung pagpapalaga sa paglilingkod sa Diyos, hindi ka rin pahahalagahan ng mahal na Panginoon. Kung gaano mo siya papahalagahan, sabi nga, I love them that love me. Proverbs 8:17, I love them that love me. Iniibig ko ang mga umiibig sa akin. Kung paano mo tinatrato ang Diyos, ganun kanya tatratuin. Pag hindi mahalaga sa iyo ang paglilingkod sa Diyos, hindi ka rin mahalaga sa Diyos. Tandaan nyo, maminamahal, mabubuhay ang Diyos kahit wala ang tao. Pero hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi kita kailangan Diyos. Kaya ko mabuhay nang wala ka. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Anytime pwedeng bawiin ng Diyos ang buhay mo. At doon ka pupunta sa impyerno. Amen. Kaya, maminamahal, konting panahon na lang. Yung mga gera nagaganap sa sanlibutan, gera nagaganap sa ibang bansa, pinapatunayan lang na malapan ng totoo ang kanyang salita. Pero tandaan niyo po ito, maminamahal. Huwag kayong matakot sa gera. Huwag kayong matakot sa mga digmaan. Ang katakutan nyo, pagkatapos ng digmaan. Pag nahinto yan, pag nawala na yung gera, sabi ng Biblia, kapayapaan, katiwasayan, then sudden destruction. Darating yung isang
pinuno ng simbahan, pagkakasunduin naman nagdidigmaan. Lahat naman nagkakagulong bansa, pagkakasunduin niya. At pag napagkasundo niya, lahat naman nagdidigma ang mga bansa, maminamahal, kikilalanin siya. Ito po ay religious leader. Kikilalanin siyang the man of peace. The Prince of Peace. Tatawagin siyang Prince of Peace. Dapat si Kristo ang Prince of Peace. Kikilalanin siya ng buong mundo, Prince of Peace. Doon, maminamahal, maganda ka din. Anytime mag-rapture. Sabi nga ng Lucas, kung mababasa niyo ang Lucas 17, verse 26 hanggang 37, mabasa niyo diyan, maminamahal, ang pagparito ng malapang katulad ng kapanahonan ni Noah at kapanahonan ni Lot. Sa panahon ni Noah, ang mga tao'y nagtatayo ng bahay, nagtatanim, nagsisipag-asawa, hanggang dumating ang paggunaw, dumating ang tubig at nalipol silang lahat. Ang pagbabalik ng malapang noon ay katulad ng panahon ni Lot. Ang mga tao'y nagsisipag-asawa, nagnenegosyo, nagtitinda, nagtatayo ng bahay hanggang nagpaulan ang Diyos ng asupre mula sa apoy at nilipol silang lahat. Ganon din daw ang pagbabalik ng malapang. Ibig sabihin, payapa. Sa kapayapaan, katiwasayan, biglang darating ang tinatawag na pagkapahamak, sudden destruction. 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. Sa ibang mga outstation natin, maminamahal, habang nagigera sa Middle East, ang iinit nila, ang iinit. Talagang punong-puno yung chapel. Akala nila darating ng malapanginoon. Pag nagkaroon ng katiwasayan, pag nagkaroon ng kapanatagan, doon tayo dapat mag-ingat. Pag nagkasundo na yung mga nagigera na yan, diyan nakakatakot. Anytime babalik ang ating malapang. Huling talata, 1 Thessalonians 5:3. Huling talata yan, basahin natin. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magagayo darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganak ng babaeng nagdadalang tao at sila hindi makakatanan sa anumang paraan. Amen. Amen. Pag nagkaroon ng kapayapaan, ng katiwasayan, biglang darating ang biglang pagkapahamak. Doon biglang babalik ang ating mahal na Panginoon. Sabi katulad ng pagdaramdam ng panganganak ng babaeng nagdadalang tao, sila hindi makakatanan sa anumang paraan. Pag naiwan ka sa rapture, hindi ka na makatanan. Ang chance mo na lang, Revelation chapter 20 verse 4, papapugod ka sa ulo. Yun na lang ang chance para maligtas ka. Pero kung ayaw magpapugod sa ulo, magpakainit ka ngayon. Tukunin ka ng Diyos, body, soul, and spirit. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Everybody shout, praise the Lord. Ay ba'y tumayo, maminamahal.